Ito mga idol, wala natin intro dito. Pakinggan natin ang sinasabi ni Is Barber. May sinasabi siya sa mga vlogger, tinatawag niyang narco-vlogger. Ngayon, nung in-interview siya ni Idol Ted Filon, itong mga sinasabi niya, pakinggan natin. Good morning po and Happy New Year, Kong Ace. Good morning, sir. Good morning, Ted. Good morning din, DJ Chacha. Happy New Year and Merry Christmas sa inyong dalawa. Salamat. Mukhang kahit na ho, holiday, naghain ho kayo naghain kayo nagbigay kayo ng statement at meron kayong gustong paimbestigahan. Ano ho bang pinag-uugatan ito? Well, alam mo, Ted, kasi matagal na pong maraming dumudulog sa Kongreso ng mga biktima nitong mga fake news, no? In fact, last year, meron na po tayong resolution dyan. Nandyan, kung di ako nagkakamali, nirefer po yan sa Committee on Public Information, na kung saan, yung mga dumudulog po na mga biktima ng fake news, nagtatanong sa Kongreso, ano ba yung kanilang recourse? Ano ba yung kanilang pwedeng magawa, no? So, ang nire-refer lang namin sila sa aming legal, sinasabi namin that they can study yung Cybercrime Prevention Act of 2012. No? At nakita namin na walang humpay, no? Itong mga so-called narco-vloggers at saka pogo-vloggers. Okay, tama. Ito yung sinasabi niya. Narco-vlogger at saka so-called pogo-vlogger. Malamang ito si Kung Is Barber, nasasaktan na siguro siya sa mga batiko sa kanila dyan sa Quadcom Committee. Nasasaktan na sila kung ano yung mga pinagsasabi ng mga mamamayang Pilipino. Yun yung dahilan kaya talagang pinupursige nila ang ganitong sitwasyon. Pakinggan pa natin. Na kung saan ay walang humpay yung kanilang paninira, no? Doon sa mga tao, lalo na sa mga politiko, no? Imbigat. Doon sa mga tao, lalo na sa mga politiko. Ito lang makomento ko naman Napanood ko kasi yung subaybayan ko rin yung mga nila, yung Quadcom Committee na yan. Mag-opinion na ako. Konti lang naman. Noong time na inimbestigahan si Colonel Grijaldo at saka si General Wilkins. 'Di ba? Si Pabuano, isa na rin sa inyo ang hindi rumispeto sa inyong committee. Bakit ko nasabi? Mag-imbestiga siya, pasigaw. Hindi ba pwedeng kausapin mo ng maayos? Normal na pag-uusap. Nagtatanong ka Andyan kayo sa isa kayong government official. Dapat, para marespeto kayo, respeto nyo muna ang inyong katayuan dyan. Isa niyan. Isa ko, hindi ko believe kay Paduano. Kay Congressman Paduano, hindi ko believe. Pag nagtatanong yan, pag alam niyang hindi maganda yung pandinig sa kanyang tainga, pag nagsalita yan, pasigaw. Di ba? Paano kayo irespeto? Diyan pa lang sa posisyon ninyo ay hindi nyo narespeto ang inyong komite. Di ba? Pangalawa, si Colonel Grijaldo, nung kinukontempt nyo, anong napansin ko? Nagtatawanan pa kayo. Di ba? Pinapahiya pa nyo ang tao. Kung talagang respeto nyo ang inyong tawag nyo ay Quadcom Committee, dapat ipakita nyo nakarespeto kayo. Hindi kayo batikusin ng mga tao. Ngayon, pag minatikos kayo, umiiyak kayo. Nagngangawa kayo. Kayo naman din ang dahilan bakit nagaganon yung mga mamayang Pilipino sa pagbatikos nyo sa inyo dyan sa Quadcom Committee. Nung kinukontip nyo si anong reaksyon ni Paduano? Masaya, tuwang-tuwa na napakontempt, napakulong si Colonel Grijaldo. Di ba? Diyan pa lang sa inyo nakikita ng ninyo Walang respeto sa
sa posisyon nyo bilang isang quadcom committee. Tapos sasabihin ni Paduano, hindi mo nirespeto ang komite. Di ba? Pero siya ang hindi nagrespeto. Oh. Yung tanong niyang pasigaw, hindi pwede yun. Daw of freedom of expression and freedom of speech. Malinaw po sa desisyon ng ating Korte Suprema na kapag ikaw ay kumukutya o ikaw ay nagki-criticize sa isang public official, dapat po ito ay hindi ho absolute, no? Ito ay limitado lamang sa pag-criticize sa kanyang trabahong ginagawa. Pero kung personal na ang papasukin, halimbawa, inaakusahan na ikaw ay isang rapist, ikaw ay isang drug lord, ikaw ay isang murderer. Mali naman talaga yon. Nag-akusa ka ng tao na wala namang katotohanan. Mali talaga. Maling-mali yun. Maling-mali yun. Para sa akin, mali yun. Ayaw ko rin ganun. Na pagsabihan mo, pagbintangan mo sa tao na wala namang, hindi naman totoo, ay mali yun. Para sa akin, ha? Mali. Parang meron hong borderline yung sinasabing malicious intent na kung saan slanderous na po ang tingin namin dyan. Ngayon, tignan namin kung paano natin amendahan yung ating batas tungkol dyan, Ted. Okay, sir, nauunawaan ko po where you're coming from, ha? Kasi ako rin po nagmamasid doon nga magmula nung kayo mag-imbestiga, no, dito sa Quadcom. Ang daming, siguro alam niyo na, di ba? Ang daming kumalat na fake news, di ba? Dito sa inyo mismo. Opo. Hindi lang kayo, hindi lang kayo, no? Marami. So, hindi maitatanggi, talagang may hugot kayo dito. Yes, Ted, ako, inamin ko naman yan. Nung ako nag-deliver ng privilege speech na sinabi ko na ako isa victim rin ako ng fake news, no? Di ba? Barber, sa totoo lang, isa kang public servant. Yung mga batikos ng mayang Pilipino, may nakikita sila na hindi maganda. Malamang, kaya binatikos ka dahil siguro may nakikita silang hindi maganda sa iyong katayan bilang isang congressman ng inyong distrito. Yun. Kailangan ko lang sabihin yan nang sa ganun, malaman po ng ating mga kababayan na wala pa lang pinipili itong mga fake news. Hindi guys, ang lagi yung palusot nitong mga vloggers na ito, sinasabi nga freedom of speech, freedom of expression. Gaya nga po nung sinasabi natin, hindi naman po absolute yan. Meron pong hangganan at may limitasyon yan. Hindi naman pwedeng manirang puri ka na wala kang basihan. Ipakalat mo sa buong social media, di ba? Ito kasing mga narco-vloggers, Ted, I'm sure you are familiar, na pag maraming engagement ito, maraming likes and shares ito, kumikita pa itong mga to. So kung naninirang puri sila, nagiging controversial yung kanilang mga post, kumikita pa itong mga ito. Kaya totoo ito, nanggigigil ito kapag ito ay nagpapahayag ng mga fake news. Opo. Sige. So, ano po ang balak ho ninyo dito? Kailan kaya ito? At anong mga komite ang posible pong humawak sa pagdinig? Well, doon po sa resolution na inihain namin bago po mag-break ang Kongreso sa Christmas break, nirefer po itong resolution na ito sa tatlong committee po Committee on Public Information, Committee on Information Technology, at saka Committee on Public Order. Ted, no, dito yata ni-refer itong aming resolution na ito. So, ang layunin nito ay hindi para pigilan yung mga pagpapahayag malayang pagpapahayag ng kahit sino. Wala hong problema dyan. Sa totoo lang naman taga, hindi nyo mapipigilan ng mga mamayang Pilipino. Pipigilan nyo ang gustong sabihin nila, hindi nyo mapipigilan. Hindi mo madidiktahan yung mga Pilipino. At hindi mo mapipigilan anong gusto nilang sasabihin para sa inyo. Kung may nakita naman silang hindi maganda at parang inabuso na ang kapangyarihan
na binibigay sa inyo ng mga mamayang Pilipino, malamang hindi mo talaga mapigilan. Kahit anong gawin mo, hindi mo mapigilan talaga kung anong sasabihin nila. Kung mag-criticize din lang po sila, para lang po dumami yung kanilang likes and shares and engagement para kumita sila, medyo may something is wrong, di ba, sa aking palagay. So, dapat masilip ng mabuti, magkaroon ng regulatory framework itong paggamit ng social media na sinasabing fake news. Kung napapansin mo din, tinanong po natin ang mga kaibigan natin sa Dito na tayo. nagkalat po yung cyber libel. So imagine, just because nagsumikat ito